Lord, sa mga oras na to, maging karapat dapat kami magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyong harapan, Panginoon. Hawakan mo ang bawat isa, yung puso namin, Panginoon, makita mo, nagpapakumbaba, humahanap, lumalapit, Panginoon, humihingi, Panginoon, ang kalinisan na aming mga puso sa iyo. Patawad po, Panginoon. At ang dalangin po namin, Panginoon, samahan mo kami mula sa umpisa. Sa aming mga pagtutugtugan, O God, Lord, ng iyong banal mong presensya, maranas at maramdaman ng bawat isa, O God. Yung mga lingkod, naglaan, nagsakripisyo, nagpractice, Panginoon, to glorify your name, O God. Hallelujah, Panginoon. Lord, sa mga sandaling ito, gayon din, pinapanalangin namin lahat ng tatayo, O God. Lalo't higit ang magdadala na iyong mensahe mo, Panginoon. Hawakan mo siya, O God. Sakupin mo ang kanyang buong puso't kaluluwa, ang kanyang buong pagkatao, O God. Ang tanging salita lamang, Panginoon, na iahayag niya ay magmumula lamang sa iyo. Na magbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa amin. Magbibigay, Panginoon, ng katuwiran na aming mga puso, O God. Patuloy mong palakasan kami, Panginoon. Mas lumalim yung faith na meron po ang bawat isa, O God. Maraming salamat dahil may pagkakataon kami, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan sa dami ng kabutihan na ginagawa mo sa amin, sa dami ng pag-iingat na ginagawa mo sa amin. Kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, Lord, salamat po sa chance, O God, na makasama kami, Panginoon, to glorify your name, Jesus, O God. Kaya Lord, para sa iyo ang umagang ito, para sa iyo ang ginagawa namin itong pagpupuri, pagsamba. Ikaw ang mapupurihan, ito po aming panalangin. Oh Lord, thank you po in Jesus' mighty name. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Good morning, church. So, ngayong umaga po nakaka-excite, lalo na po ako na magpuri sa Panginoon. Nag-crave po ako kasi for 2 weeks, ako po ay nabisi. Kaya ito po nagbabalik para po magpuri sa Panginoon. Pwede po ba nating batiin ang ating katabi? I'm glad you're here. Yan. So, nagagalak po ang Panginoon na kayo ay nandito. Kaya po, madami po ang mga bagay na walang kasiguraduhan sa mundo. Na po, trabaho, mga relasyon, mga bagay na nais natin, nananatili pong tapat ang Panginoon. Nananatili ang Panginoon na tapat sa kanyang mga salita. Kaya ngayong umaga po, ating papurihan ang dakilang Panginoong Diyos. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino bang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino bang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Yes, Lord, dakila ka, hallelujah. Wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino bang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila
ka, luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Haleluya. Hoy, palakpak po natin ang ating mga kamay. Awitin po natin, papuri ko ibibigay. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay sa'yo, Jesus. Awitin po natin. Ibigay, buong lakas, buong buhay sa'yo, Jesus. Papuri ko ibibigay. Papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay sa'yo, Jesus. Pinsan pa, Papuri ko ibibigay. papuri ko'y ibibigay, buong lakas, buong buhay sa'yo, Jesus. Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Siya nga po, siya ay dakila. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. At patuloy po nating i-express ano po ang ating galak, ang ating pasasalamat sa nag-iisang Panginoon, sa nag-iisang tapat na Panginoon. Alam niyo po, minsan nga ako po maraming times na hindi talaga ako karapat-dapat sa Lord. No, ano po, marami tayong bagay na natitempt tayo na nagde-decide tayo na diretsuhin. Pero si Lord, di talaga siya nagbabago. Grabe. Yung katapatan niya, di talaga ma-express, hindi mo ma-explain. Kaya ngayong umaga, papurihan natin ang Panginoon, alalahanin natin na siya hindi talaga siya nagbago. Tayo nakakalimot, pero ang Diyos hindi tayo nakakalimutan. Kaya patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay ialay. Bukas noon, ngayon,
umaga at bagong liwanag. Pag-ibig mo, Diyos, ang siyang nakakayat. Sa hirap ng buhay, ikaw ang aming sandingan. Ang kabutihan mo, Diyos, ay walang hangganan. Nararapat lang ikaw ay awitan at purihin. Pangalan mo, Jesus, ay dapat sambitin. Ikaw ang tanging dahilan ng aming tagumpay. Kaya't papuri namin sa'yo iaalay. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay butid mo sa akin. Awitan kita, awitan kita at Panginoon, kay butid mo sa akin. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan at napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan at napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan awitin po natin, napakabuti mo. Awitin po natin ang buong puso. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwan at diin ka. O napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Pwede itataas ka namin ngayon, Ama. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba
Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sabay-sabay po natin awitin, dakila ka. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Awitin po natin ang mas malakas, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Panginoon, salamat po sa opportunity to praise. Nagagalak po ang aming mga labi na banggitin na dakila ka. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang sarap po sa pakiramdam na may Panginoon kaming katulad mo. Palang sabihin namin na Panginoon ka namin, nakukomfort po kami. Ano man yung pinagdadaanan namin dahil Panginoon ka namin, alam namin may tagumpay. And we will walk in victory lagi, basta ikaw ang aming kasama. Ngayong umaga, Lord, tataas ka namin ng paulit-ulit. Gawin po natin muli yung bridge. Itataas ka namin mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan, itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka.
Pwede po natin awitin uli yung simula. Ang katapatan mo, Diyos. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Dami natin, Panginoon. Aming puso, Nadadama namin, Panginoon. Ang katapatan, papuri ang pag-ibig mo sa amin. Bukas noon, ngayon, kailanman, luwalhatiin ka. Ulitin po natin. Dami natin ang awitin to. Ang katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri't pagsambay, yaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buhay mo sa ikaw lamang ang tanging ko sasamba. Yes, ikaw lamang nararapat. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin, Panginoon. Pagalitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Hallelujah. Panginoon, narito po ngayon ang panglingkod. Muling nagpapasalamat sa iyo sa iyong pagkakatiwala na maging daluyan na iyong salita para sa amin lahat. Dalangin ko, Panginoon, ang ibuhos mo ang banal na espiritu ng karunungan at kaalaman. Isinusuko ko po ang aking karunungan at kaalaman, at ito'y palitan mo ng karunungan at kaalaman nagmumula lamang sa iyo. Gabayan mo ang aking isipan, ang aking labi at ang aking puso, nang sa gayon ang lahat ng kataga na aking masasambit ay kataga lamang na naaayon sa iyong kagustuhan. Dalangin ko nang buksan mo ang isipan at puso ng bawat isa, nang sa gayon malayang makadaloy ang iyong salita, at ang salitang ito ay maging daan ng aming kalakasan sa aming pananampalataya sa iyo, at sa pananampalatayang ito ay maggamit mo para sa iyong ubasan. Panginoon, sa iyo ang kataas-taas ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus at sa pakikisa ng banal mong Espiritu Santo. Lahat po tayo magwika ng malakas na Amen!
nauubo ako pag tinamaan ng... Okay lang. Hallelujah! Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, sa likod, sa harap, we're declaring that we are a conqueror. Sabihin natin sa katabi natin, kaliwa, kanan, unahan at likuran, I am a conqueror. Conqueror. Conqueror? Conqueror. Conqueror. Ano ba ang tamang pronunciation? Oh, pronunciation. An English teacher? Conqueror. Conqueror. Sa Pilipino kasi, conqueror. Pero sa English teacher, conqueror. Wow. Conqueror. Napakasarap pakinggan. Ano bang ibig sabihin nun kapag sinabi natin, I am a conqueror? Anong na-conquer mo bukod kay Sister Cecil? Anong na-conquer natin sa buhay natin ito? Yung ating ambisyon? Yung ating mga pinagdaanan? O yung mga kaaway natin? Na-conquer natin sila? Dating kaaway, ngayon kasama natin dito? Meron ba? Di ba? Being a conqueror ay napakalaking, kumbaga sa napakalaking salita. Pag sinabi mo sa iyong kaibigan o sa ibang tao, I am a conqueror. Baka sabihin niya sa'yo, what? Ano yun? I am a conqueror. Explain. No? Explain kung bakit ka naging conqueror. O di ba? Nakilala kita, magkaaway tayo noon, di mo ko binabati noon, ngayon, BFF na tayo, I conquered you. Di ba? Sa buhay ng mga tao sa mundong ito, conqueror means nakuha natin yung mga bagay na gusto natin. I conquered this beautiful lady. I conquered this business. I conquered many things in this life. May mga gusto kong gawin, gusto kong hakbangan. I was able to fulfill it. And I conquered every situation of it. Mga kapatid, today is the last Sunday of the month. Amen po? Last Sunday na tayo, ano po? And this month, ang ating pong pinakatema ay Victory of the Cross, celebrating the finished work of Christ and the power it brings to our daily lives. Hallelujah. Bilang namatay. Doon po sa ating isang buwan na mensahe, we already declared among ourselves that we are a conqueror. Bakit? First Sunday pa lang, ang ating pong topic ay, anong topic po natin na first Sunday kung nakikinig po kayo? Ang ating theme, Victory of the Cross, pero ang ating topic sa first Sunday, kung nakikinig po kayo, Victory over sin. Meaning,
I conquered sin. Second week, victory over fear and failure. Ilan po nakakatanda? Mukhang dalawa lang ito sa harapan. Ilan po nakakatanda ng ating mga messages? Sorry to say, no? Kasi maybe medyo naasiwa kayo sa ginagawa ko. Pero ito po yung ginagawa ko sa North Caloocan, sa dating BCF sa North Caloocan. Nakaroon. Peace. 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 Sabi ko naman dati, di ba? Crossover na tayo ngayon. But we love them. We love our brothers there. We love them. And we miss them, okay? Andayi lang po, baka biglang mamatay. We conquer fear and failure. If we really did conquer fear and failure, then we can declare, I conquered my fear and my failure. Amen? Conquered ko yan. Unless hanggang pandinig na lang tayo dun. And last Sunday, ang ating pong naging subject or topic na siyang ginamit po ay ang pinakamayaman na pastor, si Pastor Don na Don. What's the topic? Victory through surrender. Again, kung nagkaroon po tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng pagsuko, pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, that means we conquered. Amen po ba? Napagtagumpayan natin the war of fear and failure. We are victorious. Sino pong makakapagsabi ng ang 3 linggo na yon na ang mensahe ng ating Panginoon ay naging kagamit-gamit at naging kalakasan sa ating mga mananampalataya? Can we say amen? Mahina. Nag-almusal na ba kayo? O nag-aabang na kayo ng tanghalian? Amen po? Amen. Kasi kapag ang sagot po natin na amen, parang walang katiyakan, napipilitan lang yun. Walang conviction. Di po ba? Walang conviction. Di po ba? Amen. Parang nahihiya lang kung hindi sasagot. Kaya nga pag tinanong kayo at bilang Kristiyano, nandun yung katiyakan sa sagot mo. Amen! Mga Kristiyano tayo, we are the conquerors. Kapag ka ganun, talunan yung sagot na yun eh. Di ba, Brad? Mga kapatid, pag ang sagot mo walang katiyakan, sagot ng talunan yun. Kasi walang power. Walang conviction. Parang half-half. Again, tatanungin ko po ang lahat. Are you a conqueror? Isa rito, yun. Ang nadinig ko, 4. 4 lang. Ulit. Are you a conqueror? Dito ka na.
Love you, sis. Kahit inaapi-api mo ako, I love you. Okay. So, today's topic supposed to be, what's that? Walking in victory. Tama ba? Walking in victory. Tama, sis? Kasi topic mo dapat to eh. Walking in victory, but I entitled it a conqueror's life. Ang buhay ng isang mananagumpay. Sabihin natin sa sarili natin, ako'y isang mananagumpay. Wala na namang conviction. Ha? Mainit na pa. Dapat nga mas mainit yung damdamin natin eh. Ako ay isang mananagumpay. Dapat ganun. Ulit. Ako ay isang mananagumpay. Bigyan na ng mga kapian. We are a conqueror. A conqueror's life. Kung titignan po natin sa ating buhay o sa buhay ng mga mananampalataya, sa Romans 8:37, Amen. In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Kaya napakaganda po yung awitin kanina. Katapatan mo, O Diyos. Naiyak na naman ako. Tunay at dakila. Kung hindi dahil doon sa katapatan ng Diyos, kung hindi dahil doon sa pag-ibig ng Diyos, wala ako dito sa harapan niyo, mga kapatid. Wala ako dito. Sino ba si Pastor Poylan? Isang makasalanan, kulang sa kalaman, pero ang katapatan ng Diyos, maging sino ka man, maging anuman ang katatayuan mo sa buhay, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay dakila. Hasaraya ka ba? Hallelujah. Sabi po sa Tagalog version, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Siya na nagmamahal sa atin. Ramdam niyo ba yun? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Ang nais niya tayong lahat ay magtagumpay sa buhay na ito. We are more than conquerors through Him who loved us. Pero nararamdaman niyo ba
yung pag-ibig na yun ng ating Panginoon? Dahil kung di nyo po na-experience yung pag-ibig na yun, ang buhay natin ay parang isang tren na sa simula bumubusina, dahan-dahan ng takbo, tapos tumatakbo ng smoothly. Maganda ang buhay sa simula. Bilang isang Kristiyano, we started slow. Mabagal ang ating pag-usad bilang Kristiyano. Pero sa bandang huli, kung tayo ay nananatili sa presensya ng Diyos, nagiging mabilis ang takbo at smooth. Subalit, dumarating yung panahon. Salamat, anak. Meron palang tubig dito. Dumadating yung panahon na didiskaril tayo dahil nabal tayo mga sitwasyon na may nagnanakaw ng mga riles, may nadidiskaril na tren, may nadidisgrasya. Parang ganun ang buhay natin, mga kapatid. Minsan dumadaan tayo sa pagsubok sa ating buhay. Nadidiskaril yung takbo ng ating buhay. Bilang Kristiyano, we are not exempted. Hindi lisensya ang pagiging Kristiyano para hindi ka makaranas ng pagsubok sa buhay mo. Dahil ang iba, sabi nila, bakit ba kung kailan ako nakakilala sa Panginoon? Bakit ba kung kailan ako nagpapagamit sa Panginoon? Mas lalo ang problema ko. Na-experience niyo ba yun? Na-experience niyo ba yun? I praise God dahil sa pagiging Kristiyano ko po, mga kapatid, maraming beses akong nadiskaril. Maraming beses akong nanghina, nandupaypay. Dahil doon sa mga nag-aalis ng riles sa daraanan. But God, our Lord, is so faithful. Basta handa kang sumukong muli. Basta nandyan, taas mo yung kamay mo, Lord, help! Itayo mo ko ulit, Panginoon. Tayo mo akong uli, Panginoon. Pero kung ang kamay mo ay nakatago na at tumatalikod ka, mananatili kang nakadapa. Mananatili kang talunan. Hallelujah. Sa ating pong buhay, mga kapatid, sa mga verses na meron po tayo, meron pong tatlong fundamental truths about the conqueror's life. Atin pong hihimayin ang maikling talatang ito mula sa Biblia. Ang una po, in all these things,
our sufferings are not a sign of God's abandonment. Dahil dito, ang sinasabi po ni Apostle Paul, hallelujah. Sa kanya pong mga mananampalataya sa Roma, nang sabihin niya, in all these things are those persecutions, problems, trials na na-experience ng mga mananampalataya sa panahon na yun. Ipinakita niya, ang sabi po sa Romans 8:35, yung all these things refers to, sabi po niya, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? And then he said, in all these things, sa lahat ng ito na nararanasan natin, mga problema, persecution, taggutom, kahinaan, kasakitan. Sabi niya, sa lahat ng yan, may katugunan ang Panginoon. Ang sabi po niya sa next part of the verse, in all these things, we are more than conquerors. Sa lahat ng nararanasan natin na yan, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Dahil hardships makes us conquerors. Parang andito naman tayo sa no? Sa, ano ba yun yung kabalentunaan? The paradox of Christian life. The paradox of God's kingdom. In our human mind, in this world, kapag ka marami kang problema, pagka nararanasan na pagsubok, kapag ka marami kang mga dinagdadaanan at papahina sa iyo, that is not conquering. Usually, we consider it defeat. Di po ba? Kaya ka pinanghinaan. Kasi, ano ba ito? Anong gagawin ko? Wala na akong masusulingan. Wala na akong pupuntahan. Kaya yung iba, they end this life. Wala na pag-asa. Para ano pa ang buhay na ito? Wala nang pag-asa. Pero, sa ating Panginoon, the more you experience those things, the more you are a conqueror. Why? Ang Kristiyano na hindi dumadanas ng pagsubok sa buhay ay bansot na Kristiyano. Ang Kristiyano na hindi nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon sa buhay ay mahinang Kristiyano. Amen ba? Bakit?
Dahil ang mga problemang ito, dahil ang mga pagsubok na ito, dahil sa mga trials na ito ang magpapalago sa atin mga pananampalataya. Sa ganitong mga sitwasyon, diyan mo makikita ang kamay ng Diyos. Amen po? Amen? Amen po? Praise God. Kaya nga mga kapatid, kapag may problema tayo yung iba ang panalangin, Lord, ayoko nitong problemang ito, alisin mo ito sa akin. Ayoko nito. Umiiwas ka sa paglago. Sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 4:13, sa kabila ng lahat ng mga problemang ito, sa kabila ng mga nararanasan ni Apostle Paul na problema, ang sabi niya, I can do all this through Him who gives me strength. Di po ba? Lahat ng ito, nagbibigay ng kalakasan sa akin. Why? Because God educates us. Tinuturo niya sa atin ang buhay. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi exempted sa problema. Bagkus, ang problema sa isang Kristiyano ay isang pagpapala. O maring meron sa isip niya nagtatanong, bakit? Problema nga Tapos naging blessing. Sa isang payak na pananampalataya, sa isang kulang sa salita ng Diyos, ang sasabihin niya sa sarili niya, what? Blessing yan problema nga, dapat wala na akong problema. Bakit blessing? Hindi ka magiging mananagumpay kapag ka umiiwas ka sa problema. Di ba, Brad? Di ba, sis? Dahil ang problema, sabi ng ating ni Paul, sabi nga niya, doon sa isang verse, pumasok lang kasi sa isipan ko. Thank you, Lord, for the revelation. Si Apostle Paul mayroong problema sa sarili niya. At nanalangin siya, Panginoon, alisin mo ito sa akin. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient. My grace is sufficient. Sapat ang biyaya ko. Ano yung biyaya niya? Sa kabila ng kahinaan mo, bibigyan kitang kalakasan. Sa kabila ng problema mo, tutulungan kita. Ano ibig sabihin? With those problems, persecutions and trials na naranasan ni Paul, mas nararanasan niya ang presensya ng Panginoon sa buhay niya. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. And third, sabi po, through Him who loved us, our victorious walk is secured. Sigurado, magtatagumpay tayo. Bakit? Dahil nariyan ang Panginoon.
Dahil nariyan ang Diyos na nagmamahal sa atin, dahil nandiyan ang Diyos na patuloy na gumagabay sa atin, dahil nandiyan ang Diyos nagbibigay ng karunungan, kaalaman at kalakasan sa ating lahat. We are secured. Sa kabila ng mga problema ngayon, secured pa rin tayo mga kapatid. Dahil sa ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Hindi mo mararanasan ito kung sa buhay mo hindi mo ramdam na totoong mahal ka ng Diyos. Kaya nga napakahalaga mga kapatid yung pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos. Sino po ang faithful dito sa Crossover 365? Walang faithful na sumusunod? Parang tayo lang, bro. No? Napaka-importante po. Crossover 365. Dahil sa pamamagitan nun, mararamdaman natin, mapag-aalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya kailangan unawa natin. Hindi natin maunawaan ang kabutihan ng Diyos, hindi natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng katagumpayan sa buhay nito kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Mananatili tayong talunan. Kahit nasabihin mo, I graduated as an engineer, a doctor, I am now a millionaire, billionaire, kung wala ang Diyos sa'yo, talunan ka pa rin. Dahil sa bandang huli, iiyak ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Milyonaryo ka, bilyonaryo ka, trilyonaryo ka. Walang value yan pagdating doon sa kabilang buhay. Sabi nga, ang lahat ng yan, sabi ng Panginoon dun sa mayaman, na nagtatanong, paano po ako maliligtas? Sumusunod naman ako sa mga batas. Sumusunod naman ako sa mga kautusan. Ano pang kulang? Sabi ng Panginoon doon sa batang mayaman, pamigay mo yung makayamanan mo. Tumalikod siya. Mas mahalaga yung kayamanan niya kaysa sa kaligtasan. Kaya tayo mga kapatid, our victorious walk is secured kapag kakilala at sumusunod tayo sa ating Panginoon. Amen po. Kung naniniwala po kayo, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tatlo lamang po yung binigay, no? In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Namnamin po natin yon mga kapatid. Namnamin natin. Don't read it as an article in Facebook or YouTube. O kung nagbabasa pa kayo ng mga pocketbook, don't take it as it is. Minsan nga, mas apektado pa kayo ng mga pocketbooks eh. Uso pa ba yung Bones and Mills and Bones? Yung mga pocketbook noon. Mas apektado pa tayo kaysa sa tunay na pagmamahal ng ating Diyos. Kapag tayo po ay isang victorious Christian or a conqueror Christian, walang imposible. Walang imposible sa Panginoon.
Alam niyo po mga kapatid, as a testimony, testimony o testimony? Which one? Testimony. Buti na lang, meron tayong teacher dito. As a testimony, no? As a Christian, from Saudi Arabia, here sa Pilipinas, I am more or less 20 years na. Nakakilala ko sa Panginoon at the age of 45 sa Saudi Arabia. Hirap na hirap sa akin ang mga mananampalataya nung nagsishare sila sa akin. Kasi very, very, very resistant ako. Alam niyo kung bakit? Dahil ako ay isang Romano Katoliko, sarado de candado at nasa kaha de hierro. Walang kawala. Pero hindi pala totoo. My mother was the same. Because we grew up in Quiapo Church. Nagkamalay ako na sa Quiapo Church na kami. Yung mother ko, legionary doon. Doon na kami lumaki sa Quiapo Church. Doon ako nagkaroon ng ambisyon maging pari at pumasok sa seminaryo. Inalaw ni Lord John. Pumasok ako ng seminaryo for 7 years. A year after, I'm supposed to be sent to Kinshasa, Africa, my chosen mission sa Africans. Pero nagkaroon ng regency. Lawas ka muna, tiyakin mo sarili mo. Gusto mo ba talaga? Mag-mission ka habang ikaw ay nasa regency. At doon ko nakilala si Eva. So sa pagkakakilala kay Eva, naiba yung takbo. I thought ayaw ko nang maging pare, ayaw ko nang maglingkod sa Panginoon. Pero, merong purpose ang ating Panginoon. Nung pinadala niya ako sa Saudi Arabia, nagtrabaho ko ron. Galing ako ng Alcobar, Abu Dhabi, Jeddah. Last time it was Jeddah. Doon ako sa Jeddah nakakilala and baptized sa Red Sea mismo. At doon ko sinuko yung buhay ko sa Panginoon. Isinuko ko sa Kanya, Brad, yung pag-iinom ko. Isinuko sa Kanya yung pagtambay ko sa mga karaoke bar, pag-contest sa mga singing contest. Isinuko ko sa Kanya yun. Sabi ko, Lord, gamitin mo yung talentong binigay mo sa akin para sa iyong kalwalhatian. Kaya ang unang binigay sa akin ni Lord na ministry is music ministry. Or was music ministry. Backup guitarist. Later on, naging worship leader. Ang bilis ng proseso. Naging Christian education minister, finance minister, word minister. At doon pa lang binigyan niya na ako ng kaunting mga tupa na para pangalagaan. All of those things happened because I surrendered. I surrendered. I surrendered my right as a human being. Sa atin mga kapatid, matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong nananambahan. How much of yourselves surrendered to God? Gaano kalaki sa buhay mo
o ang buhay mo ay pinagkaloob mo na sa Diyos? Ilang porsyento ng buhay mo at pagkatao mo ang sinurrender mo sa Diyos? Marami sa atin, mga kapatid, pagka magandang takbo ng buhay, Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, Panginoon! Lord! Gamitin mo ako para sa iyong kalwalhatian! Hallelujah! Hallelujah! Nung nadiskaril ang tren, nagkaroon ng problema, we start questioning, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit mo pinaparana sa akin dito? Lord, why? We question God. Why? Wala tayong karapatan magtanong. Kung totoong Kristiyano tayo, everything that happens in our lives is because God wills it. Proverbs 3, 5 and 6. Proverbs 3, go. Proverbs 3, 5, 6. Yung 6, di ko kabisado yun. Nag-reset ka na kanina. 3.5 lang po. 3.5. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso't lubusan at huwag manangan sa sariling kaalaman. Yung 6 po, di ko alam. At sa lahat ng bagay ay pasalamatan mo ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. In all these things, give thanks to the Lord. These things, all. Hindi lang yung kapag ka masaya ka. Hindi lang yung kapag ka maganda buhay mo. Hindi lang yung kapag ka wala kang problema. Kadalasan sa ating mga Kristiyano, kapag ka nagkaproblema, hirap tayong magpasalamat, Lord, thank you for this problem. We cannot accept freely the paradox of a spiritual life. Amen po. Masakit ba? Masakit ang katotohanan. But the truth shall set us free. Marami akong mga kakilala mga Kristiyano. Pastor, pag-pray mo man ako kasi kailangan ko ng problema. Ay, hallelujah. Kailangan ko ng trabaho. Kasi financially may problema ako. Lord, pagpalain mo naman ang kapatid na ito. Alam mo po yung pangangailangan ng kapatid na ito at ikaw po ang makapagbigay ng solusyon sa mga problema ng mga tinugon, binigyan ng trabaho. Nung magkatrabaho, wala na sa church. Hello? Nung nangangailangan ka ng pagpapala, nagpapapray ka pa, umiiyak ka pa, because you want to conquer that problem. But when God allows you to conquer it, you forget the source. Amen? Kapag ka problema, pinanghinaan ka eh. Kapag ka kailangan mo, naalala mo ang Diyos. Kapag ka binigay sa iyo ng Diyos
yung pinagpipray mo, nakakalimutan mo na rin ng Diyos. Or, kung may problema ka, ganito kalaki, yung pagnanais mong maabot mo ang Diyos, nung matugunan ng problema mo, ganyan ka na lang. Sis, Brad, may trabaho ka na, ba't nawawala ka sa church? Pastor, kasi ang dami-daming trabaho. Pastor, kasi kinakailangan kong gawin yung mga assignment ko. Mga dapat kong gawin. Pastor, kasi ganito. Pastor, kasi ganyan. Pastor, kasi ganun. What? Tapos nagkaroon ulit ng problema. Nahiya na. Hallelujah. Kung gusto nating maging mga tagumpay na Kristiyano, gusto nating mamuhay like a conqueror. If we want to walk in this world as a victorious person, the only way is the way of God. Jesus Christ, our Lord. Yun lang. First week, victorious over sin. Are we? Second week, victory over fear and failure. Did we? Third week, victory through surrender. Did we? Did you surrender sa ating Panginoon to achieve that victory? If you say yes, how much? How much did you surrender sa ating Panginoon? Surrender ka lang kapag maganda yung buhay mo. Surrender ka lang kapag smooth sailing ang buhay mo. Kapag may problema ka na, gewang-gewang na yung pananampalataya mo. That's a problem. Amen? So sa atin po, bilang wakas po yung ating pong mga challenges. Challenges. Paano tayo makapamuhay victoriously o paano tayo magiging more than conqueror? Number 1, acknowledge the source of victory. Yung verse 4. Yan. 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Acknowledge Jesus Christ as the source of your victory. Do not acknowledge yourselves alone, but first of all, acknowledge Jesus Christ, the source of our victory. Next, have a conqueror's mindset. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. A conqueror's mindset. Kinakailangan lagi sa isipan natin yan. Whatever situation we have in this life, we are more than conquerors because of our Lord Jesus Christ. Amen? Next. Romans 8:37. Okay na. Number 3, always prepare and ready to conquer
How do we prepare? Paano ka nagpe-prepare? Lagi ka bang handa kapag nandyan na yung kalaban? Prepared ka bang humarap? Prepared ka ba na salubungin yung mga pana? Prepared ka ba na salubungin yung gagawin nilang hindi maganda sa'yo? Armor of God. Dapat lagi nating suot ang armor of God. Belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of spirit. Kung gusto po mong basahin ng kabuuan na yan, Ephesians 6:10-18. Ephesians 6, chapter 6, verses 10-18. Hindi na po natin masyadong babasahin. And the fourth, focus your eyes unto Jesus. 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. Focus sa ating Panginoon. That's the last. Lagi ko pong advice sa ating mga kapatid kapag nagkakaroon ng kabigatan, nagkakaroon ng problema. Brad, sis, focus your eyes unto Jesus. The beginner and finisher of our faith. In Jesus, all things are possible. Ang napaka-importante mga kapatid, to know the God you are worshiping. How good your God is. Gaano mo kapangyarihan ng Diyos na kilala mo? Gaano mo kakilala na mayroong magagawa ang Diyos sa buhay mo para ikaw ay managumpay? Gaano ang iyong pananampalataya na sa kamay ng Diyos na sinasamba mo ay walang imposible? Gaano kalakas ang pananampalataya mo sa Diyos na magbibigay ng katagumpayan sa iyo? Anumang sitwasyon mayroon tayo sa buhay na ito, only the Lord ang may value sa lahat ng ito. May problema ka? Lord, take it. I cannot handle this, Lord. Help me. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung ang ating Panginoon sa Kristo nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, kung ang ating Diyos ay nagbibigay ng mga pagkain sa mga ibon, kung ang ating Diyos ay patuloy na hinahayaang mamulaklak ang magagandang mga lilis, mas mahal ka ng Diyos kaysa sa ibon at mga bulaklak sa parang. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Amen po. Palakpakan po natin ating Panginoon. Mananagumpay tayo mga kapatid kung nandiyan ang Panginoon sa puso mo. Mamumuhay tayo ng mayroong katagumpayan. And we can even conquer this world if Christ is within us. Panginoon, tayo po tayo lahat. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay. Harabasi kaya rana rabaka sa kandaraya si kaya rana.
sa kabakasagadaba. Our Lord, our Creator, our Redeemer, our stronghold. Nandito po kaming lahat. Siyasatin mo ang aming isipan ng aming puso. Kausapin mo po kami, Panginoon, kung kulang pa po ang aming pananampalataya sa iyo at dumadating ang mga pagkakataon na kami po ay pinanghihinaan dahil sa mga problema, dahil sa mga suliranin. Patawad po, Panginoon, kung napakaliit ng aming pagkilala sa iyo. Ikaw po ay tunay na Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na makagawa ng lahat ng bagay dahil walang imposible sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na manangan sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyong mga salita. Hiling namin, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong presensya sa aming buhay. Hindi lang sa aming sarili, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Sa mga tao na nagkukulang ng pananampalataya sa iyo, Lord. Gamitin mo kami para po may pakilala ka na sa iyo walang imposible. Gamitin mo ang iyong mga anak, Panginoon, para po sa iyong kalwalhatian. Gamitin mo po ang aming karunungan, ang aming kaalaman, ang aming mga talento para po sa iyong kalwalhatian. Tulungan mo kami, Panginoon, makapag-alay ng aming buhay para sa iyong kadakilaan. Maraming salamat po. Tunay nga na ikaw ay tapat at walang hanggang Diyos. Pwede natin abitin uli yung katapatan. Katapatan mo, Diyos. Tunay nga, tapat ka sa amin, Panginoon. Pag-ibig mo'y wagas at walang Kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit, pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. ulitin po natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamba, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Thank you, Lord. Salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw lamang
aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, ay buti mo sa amin. To God be all the glory. God bless you all, mga kapatid. Amen. Minsan pa po, inaanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa para po sa ating pagkakaloob po. Para po sa mga wala pa pong envelope, nandun po sa bandang likuran po yung mga envelopes po natin. And hawakan po natin yung atin pong mga ipagkakaloob po sa umaga do. Pero bago po yun, pwede po bang palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay at dakila. Tunay nga po na malayang kumikilos po ang presensya ng ating Diyos sa umaga na to. Kaya po tayo pong lahat ay pumikit at yumuko at atin pong ipanalangin ating pong mga kaloob. Yes, Lord God, maraming salamat po, Lord Jesus, sa panibagong pagkakataon na to na makakapagkaloob po ang bawat isa, Lord God. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, yung bawat tithes and offering, Lord Jesus, para po sa umaga na to. Dalangin namin, Panginoon, na maging mabangong samyo, Lord, sa iyong harapan ang bawat kaloob na to. And ikaw po, Panginoon, ang siyang magpala pa, Lord, sa mga nagtatapat sa iyo, sa kanilang mga kaloob, Lord God, and for those, Lord Jesus, na wala pang kakayahan, Panginoon, na magkaloob, we also pray, Lord Jesus, that you are the one na magbigay sa kanila ng opportunities, Lord, ng mga sources of income, Lord, and we just pray na maging daluyan ng pagpapala mo ang bawat isa na nagtatapat sa iyo. Sa iyo namin tinataas lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Happy giving po sa bawat isa. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, that is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be your praise. God forever and the light unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God forever, all the glory, Lord, is yours. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down in the wonder of your name. Heaven is open, death is broken, and the glory forever is yours. Nothing can overcome the power of your name. King above kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. And the shout of the earth will be your praise.
glory, Lord, is yours. God, forever all the glory, Lord, is yours. And the shout of the earth will be your praise. God, forever and the night unto all will be your wonderful name. For the glory, Lord, is yours. God, forever all the glory, Lord, is yours. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagkakila. Amen. Praise the Lord. Ayan, pwede po bang itian natin katabi natin? Ayan. Ay, yung mas mainit pa sa tanghali na to ang ngiti. Amen. Amen. Oh, balang araw magiging aircon din po ito. Amen. Amen. Ah, we have a big God, a great God. Ipo-provide ng Lord sa atin yan. Amen. Amen. Praise the Lord. And announcement, wag sana ako magkamali. Praise the Lord. Siyempre po, ang ating Wednesday, no, lagi po tayong merong midweek prayer night every Wednesday. Nag-i-start po ito bago mag alas 8. So, minsan po 7:30, minsan 7:45, minsan saktong 8. No, minsan po kasi hinihintay po kasi. Kaya minsan, hinihintay po natin yung iba pang mga kapatira na dumating. Alam niyo naman po kami mga taga-Domingo, malayo-layo bahay namin, so nalilate kami na kaunti. So, yun po, ano. Praise God sa lagi pong nandito talaga. Grabe sila, Brother Andy, sila Tatay Greg. Talagang walang sawa po na nandito lagi. Purihin ng Diyos. Ayan. At siyempre po yung ating Sunday, ano po, every Sunday. Anong oras ang start natin? Very good. 9 a.m. Ayan. So, ano po, agahan din po natin para po doon sa prayer, makasama po tayo. Ano po? So, 9 a.m. At, siyempre po, ano pa? Yung ating pong crossover 365. Ayan. Ano na po tayo kagabi? Sino mga nakikinig, nanonood? Kung alam nyo talaga, may mga nakikita ko, tatanungin ko lang po ha. May ako nakikita laging nasa ano ha. Kung nasa ang chapter po tayo kagabi. No coaching. No coaching. Ayan. Sino ba ang lagi nasa crossover moments natin, ha? Sige, tanungin natin si Sister Bea. Teacher Bea, nasaan tayo kagabi? Anong Bible reading natin kagabi? Absent si Sister. Okay, absent. Minsan talaga meron mga ano eh. Nasa practice nga pala. O sige, tatanungin natin yung ano, si Brother Joel. Brother Joel, nasaan po tayo kagabi? Baka nakalimutan niya eh. Second Kings na po tayo. 16 to 18. Sino po yung huling nagsalita kagabi? Ako po. Ganito po kasi, kasi po pagka tayo ay live, ay hindi po natin kasi ganong inaano po natin. So, dapat po ay kapag po tayo ay haharap doon, ay tayo po dapat ay laging handa. Kaya po gano'n. Ano? Yan po ang, at ano po yung buong April po natin, ay actually, tatlong Wednesday po tayo ng April. Si Brother tatlong Wednesday ng April, si Brother Joel po ang nag-exhort. So, purihin po ang Panginoon. At, nako, eto na sa Wednesday, huwag kayong mawawala. Grabe, may bago pong mag-exhort. Imbitado po kayo at may palityon po yata yung mag-exhort sa Wednesday. So, purihin ang Panginoon. Excited po tayo dyan. Alam niyo po, kami po ang nabe-bless dito sa mga nag-exhort na bago. And looking forward po tayo, praying na lahat po tayo, no, lahat po tayo magamit ng Lord, tatayo dito, magpapahayag, mag-share po ng salita ng Diyos. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, susunod ka na, sabihin mo. Sige po, sabihin nyo, susunod ka na.
Maghanda-handa ka na at ikaw na ang susunod. Amen. At syempre, ang ating pong Crossover Christian Family Church first year anniversary! Woo! All because of the grace of God. Amen. Amen. Grabe si Lord. Hindi po natin sukat akalain na sa kabila ng lahat, no, God has been so faithful doon po sa ating church, sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magiging, magwa-one year na! Hallelujah! Salamat, Lord, sa breakthrough. Salamat, Panginoon, doon sa mga na-conquered natin ng mga strongholds ng ating mga buhay. Amen! Amen, purihin ang po ang Diyos doon. At sa mga nais po na magbigay ng pledge, tulong, or magbibigay po para sa atin pong anniversary, i-approach nyo lamang po Sister Jazz and Sister Grace Castillo. Tama, Bawi na naging Castillo. Ayan. At ang payment po yan kay Brother Joel. Ano po? Kay Brother Joel Castillo. So, ayun lamang po. At ito pa po. Huwag po natin kalilimutan sa Webes. Sa Webes po, magkakaroon po tayo ng Operation Home Base na training. At ito po nakakatuwa, yun pong pinaka may hawak nito sa buong Pilipinas halos kasi sa buong Pilipinas po nag-iikot siya. Actually, kahit sa ibang bansa, nagda-training din po siya si Pastora Marivic Mac Elvani. Magkakandak po siya ng training dito, discipleship para po sa ating OHP. Ito po ay para sa lahat ng nais na mag-advance, humawak. No, gaya po ng ginagawa natin dati sa BCF. Meron pong BG. Dito naman po sa atin, magkakaroon tayo ng HG. Home group ang tawag po. So sa lahat po ng nagnanais at alam mo naman na talagang ikaw ay tinawag ng Panginoon para mag-advance na sa Kingdom of God, no? Attend po tayo Thursday alas 9 po ng umaga dito po sa church gagawin. Anong outreach? Syempre po yung mga outreach natin, hindi natin kalilimutan yan sa Paumbong. Ayan, The Guzman Family! Nino? Ayan, birthday po ng ating isa sa host na po doon sa bahay na ginaganapan sa aming pong brother Rufino De Guzman. Happy birthday po! Ayan, sa Paumbong po yan. At syempre ngayon po, no, si Sister Salen, Pastora Len, nandoon po sa San Rafael. At ginanap din po doon ang Sunday service. Kasama po niya si Allen, naggitara, si Mika, anak ni Brother Joel Castillo, para po sa mga kids. Ayan. Domingo. sorry. So, ayan po, masyado ka-excited, ano po. So, ayan po, At wala na po ba ako nakalimutan? Hello po sa mga taga San Rafael. Siyempre, sa CCFC North Caloocan. Hello po! Yan ako nagkamali, Pinag-usayan ko talaga. Kinabisado ko talaga to. Amen. So, salamat po. At, eto pa po ang hindi ko makakalimutan. Naalala nyo nung nagkaroon po tayo ng prayer nung nakaraan, bumunot po tayo ng name. So, pwede ko po bang tawagin si Pastora Ana Domingo? Pastora Ana, tara dito. Huwag ka na tumingin ng ganyan. Pamimigayin lang kita ng papel. Ayan. Meron po dito mga papel. Lista nyo po yung pangalan nyo. Tapos i-collect po niya. Tapos bubunot po tayo ng ipagpe-pray po natin ulit for 1 week. Okay po ba yon? So, ang tawag natin po dito is a little act of kindness. Ayan. Maipag-pray po natin yung ating mga kapatiran na nandito ngayon. Sino ba excited ipag-pray? Yung katabi mo, yung nasa likod mo, kaliwa, kanan mo, pag-pray po, huwag niyong kalilimutan, So, yun lamang po at Pastor Joel, take it away. Okay po. Pwede niyo po ring ilagay dyan yung gusto nyong prayer request. Kahit isa o dalawa lang. Lagay niyo po dyan. Okay po. So, sa oras pong ito ay, kung naalala nyo po noong last month, ay ang sinabi po ni Pastora Len ay magkakaroon po tayo every last week
of the month, ay magkakaroon po tayo ng second collection. No po? Second collection po para po sa patuloy na gawain at pangangailangan ng ating church. So, halimbawa po, hindi po halimbawa, lagi po, no? So, katulad po ng mga outreach program natin, halimbawa sa Paumbong, sa North Caloocan, at sa San Rafael, ay di po ba marami sa mga kasamahan po natin ang nasasama o nai-invite po doon. So minsan ay hindi lang po minsan, talagang madalas po na gagamit po sila ng mga gasolina, di po ba? So kailangan po na meron po silang panggasolina po doon. Ano pa po? Kasi po yung tithes of tithes po natin na 10%, at yung church building po natin na 10%, at yung emergency natin ay 5%. Ito po ay para po sa ating, para po sa kaalaman ninyo po, na tayo po ay, halimbawa po, meron tayong 5,000 for example. Kinukuha po natin yung 5%, 10%, at 10% ng mga tithes of tithes po natin. Kasi po, ito po ay pinapadala po natin doon po sa Malolos po, no? Ayun po. So, ano pa po? Yung mga tubig po natin, kuryente. So, ito po ay tayo po yung nagbabayad po. So, yun po. Tapos po, kung meron tayong iba't ibang mga gawain, so, dito rin po natin kinukuha. Ayun po, no? So, kaya po itong second collection ay para po ito sa ating church, para po ito sa gawain ng ating church. At sabi nga po ay dapat ay meron po tayong tinatawag na magkaroon po tayo ng maliit na butil ng ating pananampalataya. Kaya po, sa oras pong ito, ay magbigay po tayo ayon po sa ating kakayanan. So, yun po at maraming salamat. Sige po, tayo po ay magtatapos sa ating gawain. Bumalik po tayo sa ating mga pwesto. Pwede po tayo magsitayo para po sa ating pagtatapos sa ating gawain sa oras na ito. Lord, salamat po sa pagkatagumpayan ng gawain ito. Sa mga ginamit mo, Panginoon, sa music team, mga awit, sa ating mga tagapagsalita, at sa bawat isa na nandito. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa amin. Sa katagumpayan nito, Panginoon, sinamahan mo kami. Ang bawat isa, Panginoon, ay napuspos ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ikaw lagi ang aming kasama. Ikaw lagi ang aming sinasandalan, Panginoon. Muli po, sa pagkikita natin, Panginoon, pagkikita namin muli, nakaharap ka, Panginoon. Harap kami sa iyo. Na magpupurit, magpapasalamat sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Samayan po natin ang bawat isa. Sama-sama sa pag-uwi, saan man dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat
hindi makikinig sa sinasabi ng mundo. Tanging ang piling mo ay magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi